Hello guys, kumusta? Kumusta? Lahat ba binahana? Hindi rin tumitigil ang ulan tapos ang taas na ng baha, no? Sa kalsada at iba't ibang lugar. Okay, panay-panay ang ulan. Mag-share lang ako ng thoughts, no? May pumasok sa isip ko kasi last year nang nasa Pilipinas ako tapos kumain kami sa fast food, either Jollibee, McDo, pare-parehas eh. Lalo na nasa Quezon City kami. Naghanap ako ng straw. Sabi ng kapatid ko, ay kuya, walang straw dito. Pinagbawal sa Quezon City ang straw. Sabi ko, bakit? Kasi ano daw, nagkukos ng baha. Bumabara sa sa kanal, sa daanan ng tubig. So wala. Tapos ganun din kahit bumili ka sa mga stores, no? Paper bag ay bibigay sa'yo. Kahit grocery, that's ridiculous. Nung nagpunta ako sa Lucena, ganun din. Punta ako sa Lucena, bumili ako ng necessities, toothpaste, shampoo, kasi nag-hotel ako, ako doon eh. Ano bang tawag doon? Nag-lodging ako doon. Tapos bumili ako ng 2 litro, 1 litro ng mineral water. Nasa paper bag. Yun ang kalokohan eh. Tapos umulan pa nun eh. Sasakay pa ako ng tricycle. Imagine niyo, halos madurog na yung paper bag. Hindi niya kaya yung mineral water, no? Tapos naalala ko lang a few years ago nung nagbakasyon dito sa Texas yung ate ko. Nakita niya may mga plastic bag kami. Ito plastic bag to ng Walmart eh. Halos lahat pwede may plastic bag eh. Kukuha ka ng gamot sa pharmacy, naka-plastic bag. Okay, bibili ka sa department store ng mga damit, naka-plastic bag. Tapos parang na-disappoint siya sa mukha niya. Parang ang tingin niya, ang baba, ng America, ng Texas, no? Sabi niya kasi, ma-plastic pa rin pala kayo dito. Para bang ibang level na yung Pilipinas dahil wala na daw plastic. Walang paper bag. Pero, ang tanong, ayan no, August 10, 2026. So, asan na yung Mga kapuso, doon tayo ngayon sa may bahagi ng Parañaque, no? Sa may area ng Baclaran. At sa ating pagdating dito, no? Ito ang tumabad sa amin, mga kapuso. Naku, anak isang ng pating. basura Wow! na nandito ngayon sa may area na to, no? Actually, boundary to ng Grabe, no? Pag ikaw, parang kumunay na yan eh. Pag tumalong ka dyan, malulunod ka eh. Kasi di ka makakalangoy dahil sa dami ng basura. Parañaque. At dito sa ating likuran, mga kapuso, makikita natin mismo itong Redemptorist Church. Ayon mga kapuso sa ating mga nakausap dito, ay kagabi pa raw nagsimula anurin ng ito raw ay dalhin dito sa kasagsagan ng malalakas na ulan at hangin kagabi hanggang kaninang madaling araw. So, ito ngayon mga kapuso, no, talagang meron tayo nakikita dito mga heavy equipment, pero grabe, CO pa niya, na-trash. At dito sa ating harapan, may date pa, August 10, 2026. Ngayon yan. Kanina lang yan siguro. Dito sa likod natin mga kapuso na grabe. kumikilos, no? Makita nyo, yung Pilipinas, magaling mag-adapt ng mga woke ideology, woke policies, pero hindi naman talaga nakakatulong. Sa tingin nyo, nakatulong ba yung pag-ban ng straw para hindi bumaha, para hindi madagdag? Sasabihin na naman ng mga brainwash dyan, siyempre nakabawas. Sa tingin, ba yan? Nabawasan? Palaging ang binaban yung yung inanimate object ang binaban, no? Hindi yung the act itself. And na-observe ko ba, dahil tumira ako doon sa kapatid ko naman dyan sa Quezon City rin, sa condo sa tabi ng St. Luke's, lalakad ka dyan sa Espanya. Sabi ko, ba't parang walang basurahan? Wala akong nakitang basurahan. Sabi ko, paano pag may basura akong hawak, anong gagawin? Ang sabi daw, in-encourage daw na ibulsa mo daw o hanggang makauwi ka. The problem is, pwede naman yon. Ang problema, hindi naman lahat ng basura pwede mong ibulsa. Ano ibig sabihin? If it's wet, it's mabaho, di ba? Kunyari tumutulo na kunyari itlog, nabasag yung itlog doon sa paper bag, uuwi mo yan.
hanggang makauwi ka sa bahay, hindi feasible eh. Hindi practical. So kita nyo, yung woke ideology, you thought you're saving the planet, pero yung ginawa nyong pagbaban sa mga plastic sa groceries at sa fast food, anong nagawa? Ano ba epekto? Wala. Kasi hindi nagbago yung mindset ng tao. Dapat yung mindset ang magbabago kasi sabi ko nga, 'di ba? Oh, but dito sa America, particularly sa mga red states, hindi naman nakaban ng straw, hindi nakaban ng mga plastics. And yet walang ganyang klaseng basura. Wala yung ganyang klaseng basura. So, ang pumasok nga sa isip ko, ang tawag doon, virtue signaling. Na, oy, kala mo, ang galing-galing namin, we're saving the planet. O, tignan nyo nangyari dito. Hindi nga sila gumagamit ng straw at di gumagamit ng plastic bags pag nag-grocery. Pero everything else, tinatapon pa rin. 'Di ba? Kasama na dyan yung syempre, hindi naman lahat nagtatapon. Pero, yung iba kasi, walang choice. Yun yan, maglalakad ka sa Espanya, wala kang mapagtatapunan ng basura. And may mga bagay na hindi mo kayang bitbitin hanggang makauwi ka sa bahay. Lalo yung mga kadiri na bagay. No? Ano pa? May pumasok pa sa isip ko. Like, you want to save the planet? Oh, gamit tayo ng electric car. Ngayon, yan binibenta sa Pilipinas. Daming excited bumili ng electric car, no? Virtue signaling naman yan eh. You thought you're saving the planet. Alam nyo ba na hindi na re-recycle ang electric car? Once na masira yan, sira na yan. Like, may nadaanan kami sa Espanya din. May nakatenga na na electric na tricycle, parang ganon. Nakatenga kasi hindi mo na maaayos eh. Once na masira ang battery niyan, yung battery mas mahal pa sa buong sasakyan. Lalo na kung luma na yung sasakyan. Kaya gina-junk na yan and walang nagre-report kung saan napupunta yung mga sirang electric cars. Hindi yan mare-recycle. Hindi rin yan matutunaw. Ibig sabihin, hindi yan ma-degrade. And saan kinukuha yung minerals para gumawa ng lithium-ion battery? Minimina yan. Para makapagmina ka, kailangan sirain mo yung earth. Sirain mo yung earth. Manood kayo sa Discovery Channel yung sila Dustin Hoffman. Hindi, sila Dustin. Yung grupo nila Dustin ang pangalan nun. Hindi, The Hoffman Group. Sila, gold diggers. Lahat ng pupuntahan nilang lugar, once na mag-start silang mina, sinisira nila yan. Uhukayin lahat nila yan. Hanggang masaid na, hanggang wala na talaga yung minerals na kailangan nila, which is gold. So gold yun, no? Pero yung lithium ion, similar din ang practices. Yung pagmimina, which is mas nakakasira sa mundo. Kasi yung gas combustion engine, although may usok, dahil sa technology, nare-refine na yan, nafi-filter, and habang buhay, pwedeng tumakbo yan hanggat inaayos mo. Pero ang electric car, itatapon mo yan. Maniwala kayo sa akin. So, yeah, similar sa basura, ang dami ngayong bahang-baha na. And hindi maintindihan. Ban na nga ang straw eh. Ban na nga yung mga plastic sa grocery. Ba't ganun? Dami pa rin basura. Kayo mismo makakasagot dyan. Yan yung tinatawag na virtue signaling. Magagawa sila ng isang bagay para sa problema sa pagbaha, pero wala naman talagang epekto. Kasi hindi nyo tinatakal yung totoong problema. Ang problema yung mindset ng pagtatapon ng basura. Yun dapat ang baguhin. Sabi ng ate ko, pala kayo, ma-plastic pa rin kayo dito. Pero walang ganyang basura, walang ganyang problema. Bakit? Kasi pag Saturday, yun ang recycling day. Nakahiwala yung mga recyclables, plastic, karton, bakal, tsaka plastic, karton, bakal. Yun yung mga nire-recycle nila eh. Nakahiwala yun, Saturday sa amin ang schedule. So, dalawa ang truck pag Saturday. Isang truck ng basura talaga, yung hindi na ma-recycle, at isang truck na para sa recyclables. Dalawa din ang garbage bin namin. Isang red and black, basura yon, and then yung green na garbage bin, recyclables. Kaya no matter how much na plastic meron kami na re-recycle, and kami nga
hindi na kami bumibili ng ano na plastic na liner para sa mga maliliit namin basurhan. Ito na ginagamit namin. So, yun, nakaka-save ka ng money. 'Di ba? So, yun lang, no? It's a good example kung paano sinisira ng woke ideology yung ating society, and yet ano, yun ang palaging ina-adapt, lalong-lalo na sa Pilipinas. And isa pa, no, bago ako matapos, one time kumain kami ni AJ sa Jollibee dyan sa Quiapo kasi nagpasalamin siya. Yung utensils, kutsara, tinidor, hindi disposable. Yung baso, ganun din. Ang labo na ng baso, ilang libo ng tao gumamit siguro nun. Isa pa sa pumasok sa isip ko, kung takot kayo sa COVID, bakit hindi kayo gumagamit ng disposables? Yung baso, kahit sabihin mo na hinugasan nila, paano ka nakasiguro doon sa naghuhugas? 'Di ba? Ilang labi nang dumikit diyan. Ang may laway na gumamit diyan sa spoon and fork na 'yan. 'Di ba? Sabi niyo, ay, inuugasan naman. So nakasalalay doon sa naghuhugas pala yung safety at kalusugan natin. Instead of itatapon mo na lang 'yan. Pwede yan ma-recycle, yung mga plastics. Yan nga, yung plastic cups, and lalo na yung spoon and forks, plastic spoon and forks, wala sa Pilipinas. And yet, takot na takot ka sa COVID. It doesn't make any sense. Kung takot ka sa COVID, dapat di ka gagamit ng reusable sa labas. Na yung ibang tao, nilawayan na yan. Kadiri. Ang totoo lang. Make that make sense. See you next time. Bye.